الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف هالا والليل في وهن الرحيل يشد Bismillah, alhamdulillah, أطراف wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live po tayong muli sa ating programang hatid sa atin ng Bureau of Peace and Conflict Resolution ng National Commission on Muslim Filipinos. At ang layunin ng ating programa ay ang iparating ang tunay na mensahe ng Islam. Sa gabing ito, inshallah, ay tatalakayin natin ang isang bagay na napakahalaga para sa maraming mga tao at ito ay pinagtutuunan nila ng pansin sa pamagitan ng iba't ibang mga siyensya katulad ng eschatology o kaya pag-aaral sa iba't ibang mga mitolohiya na may kinalaman sa pagdating ng huling araw, sa pagkagulaw ng mundo at gayon din sa pagdating nga ng kabilang buhay o pagkakataguyod ng araw ng paghuhukom. Hindi lamang mga Muslim ang naniniwala na mayroong araw ng paghuhukom. Gayon din ang mga Kristiyano, Hudyo at sa ibang banda ang iba pang mga relihiyon ay naniniwala sa paparating na pagkagunaw ng mundo at naniniwala sila na ang pagdating nito ay mayroong mga palatandaan at ang pagdating ng mga palatandaan na ito ay dapat na magdulot sa tao ng takot o pangamba o kaya ay babala na siya ay maghanda sa pagwawakas ng mundong ito. Maraming mga tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. Subalit sa gabing ito, inshallah, ay tatalakayin natin ang mga tinatawag na Asharatus Sa'a as-Sugra, ang maliliit na mga tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. At tinawag ito maliliit dahil ang mga ito ay mangyayari ng medyo malayo pa sa tunay o actual na panahon ng pagkagunaw ng mundo. At hindi ito tinawag na maliit dahil hindi ito masyadong magdudulot ng pinsala sa mga tao, lalo na sa mga Muslim. Ang mga ito ay matitindi rin ang pinsala na idudulot sa atin. Kaya mga ito ay ating pinag-aaralan hindi lamang upang paghandaan ang pagkagunaw ng mundo, bagkus ay pangalagaan natin ang ating mga sarili mula sa mga tanda na ito dahil ang mga tanda na ito ay nagbababala sa atin na tunay na darating ang araw ng paghuhukom at nagbababala sa atin tungkol sa mga kasamaan na lalaganap sa mga tao at dapat tayong umiwas sa mga ito bilang mga mananampalataya. Ang kabilang buhay ay isa sa mga bagay-bagay na binigyang diin sa unang bahagi pa lamang ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil sa pamagitan ng tinatawag na ayatul mufassal, mga maikling aya subalit detalyado ang pagtalakay nito tungkol sa mga katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, tungkol sa kanyang kaisahan, at gayon din tungkol sa pagbabanggit sa kabilang buhay, tungkol sa paraiso at impyerno. Ito ang naging dahilan upang ang pananampalataya ng naunang henerasyon ng mga Muslim, ang mga sahaba, ay tumibay. At bago pa man naisabatas ang iba't ibang mga gawaing pagsamba, katulad ng sala, pagbabayad ng zakah, pag-ayuno sa Ramadan at maging ang jihad, ay nauna nang pinatatag muna ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pananampalataya ng mga Muslim sa pamagitan ng pagpapatibay sa kanilang paniniwala sa pagdating ng kabilang buhay. Ang tatalakayin natin ngayong gabi, inshallah, ay tinatawag na mga Asharatus Sa'a o ang mga tanda, mga palatandaan ng pagdating ng araw ng paghuhukom. Na para sa atin na mga nabubuhay pa, ito ay maari nating mailagay sa konteksto ng mga palatandaan na nalalapit na ang pagkagunaw ng mundo. Nang si Jibril alayhi salam ay dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anyong tao at nasaksihan ito ng mga sahaba. Nakita siya mismo ng mga sahaba sa anyo ng isang lalaki na hindi nila nakikilala. At kakaibang kanyang itsura sa panahon na yaon para sa isang tao na katulad nila dahil napakalinis ng kanyang damit at maraming kakaiba sa kanya na hindi siya pangkaraniwang tao sa pakiramdam ng mga sahaba. At itinanong niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagkakataong ito ang tungkol sa kahulugan ng Islam, ng iman, ng ihsan. At bandang huli ay nagtanong siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirni anis sa'a, na sabihin daw niya kay Jibril alayhis salam
tungkol sa oras o ang pagsisimula ng araw ng paghuhukom o yaon nga mas specifically sa pagdating ng mga huling oras o huling araw ng mundo sa paggagunaw ng mundo. At ang naging tugon dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il." Ang tinatanong ay hindi mas marunong o mas nakaalam kaysa sa nagtatanong. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang bagay na ito kay Jibril alayhi salam dahil alam na niya na ang kausap niyang tao ay si Jibril alayhi salam at sinasabi niya, inaamin niya ang kanyang kakulangan ng kaalaman kung ihahambing sa kaalaman ni Jibril alayhi salam. At ang bagay na ito ay may kinalaman din sa sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf na sinabi niya, "Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi, la yujalliha liwaktiha illahu." Na tinatanong kanila o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kailan darating ang oras? Kailan darating ang pagkagunaw ng mundo? At inutusan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sabihin, ang kaalaman dito ay nakay Allah lamang. Ang kaalaman dito ay nasa aking Panginoon lamang. Walang sino mang nakababatid ng oras na ito liban na lamang sa Kanya. Ibig sabihin, ang pagdating ng pagkagunaw ng mundo ay walang nakaalam nito liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit si Jibril alayhis salam, kahit ang mga anghel, hindi nila nalalaman. Kaya kung sino mang tao ang mag-aangkin na siya ay merong kaalaman kung kailan ang pagdating ng pagkagunaw ng mundo at tumukoy siya ng petsa, tumukoy siya ng oras, ang tao na ito ay sinungaling. Hindi natin siya dapat na paniniwalaan. Katulad ng binanggit natin kanina, maraming mga tao nagtutuon sila ng ibayong pansin kung kailan darating ang pagkagunaw ng mundo. Mayroong makilalang mga tao na tumukoy ng pagkagunaw ng mundo. Si Nostradamus, si Kibuloy, hindi tayo dapat maniniwala sa kanila. Dahil kahit si Anghel Jibril alayhis salam, hindi niya alam kung kailan gugunawin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mundo. Sa kabila ng pagtukoy sa maraming mga tanda ng pagdating nito, walang sino man ang nakaalam ng eksaktong petsa o oras o panahon ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. Kaya nga ang bagay na ito ay isang bagay na oo, pinaghahandaan natin, oo, pinag-aaralan natin, pero pinag-aaralan natin ito upang tumibay ang ating mga pananampalataya na si Allah subhanahu wa ta'ala ang may kontrol at may kaalaman ng lahat. Anumang kaalaman na meron tayo tungkol sa bagay na ito ay limitado. Katulad nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Ayatul Kursi, "Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa." At hindi sila binigyan ng anumang kaalaman na mula sa kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala liban na lamang sa kung ano ang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kanilang malaman, na ating malaman. Kaya hindi tayo dapat na nagmamarunong pagdating sa mga bagay nito. Halimbawa niyan, minsan mayroong mga nagli-lecture tungkol sa bagay na ito na nagiging excited sila na nakikita nila o nai-interpret nila na maaring nangyayari na ang ilan sa mga tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo, subalit hindi pa talaga ito pala nangyayari. Anumang nangyayari ngayon ay maaring katulad ng ilan sa mga tanda ng pagkagunaw ng mundo, katulad ng pagdami ng mga kaso ng pagpatay. Subalit, halimbawa niya ng hadith tungkol sa Haraj, ito ay pagpatay, oo, pagdami ng pagpatay. Pero hindi pa ito ayon sa mga scholar, hindi pa ito nasa antas ng kung ano ang meron sa panahon natin ngayon. At gayon din pagdating sa pag-intindi sa mga tanda ng araw ng paghukom na matatalakay natin ngayon, ay maaring nangyayari nga ito ngayon, maaring nangyari na ito nung nakaraan, o maaari rin naman na paulit-ulit ito na nangyayari. Maaring paulit-ulit ito na nangyayari. Pero isa lamang ang matitiyak natin pagdating sa mga tanda ng araw ng paghuhukom na ibinigay sa atin sa Quran o sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang mga ito ay maaring nangyari na o nangyayari na ngayon o mangyayari sa hinaharap o kaya ay nangyari na noon pero paulit-ulit na mangyayari. Pero kung magbibigay tayo ng huling salita pagdating sa mga tanda
ng pagkagunaw ng mundo. Sasabihin natin na ito na yun, ito na yun, ito na yun, ito na ang interpretasyon na yan. Iwasan natin ang bagay na yan dahil bilang mga pangkaraniwang tao, marapat na ang bagay na yan na hindi natin panghimasukan. Yan ay bagay na iniiwan natin sa mga eksperto pagdating sa mga kaalamang Islamiko at yaon ng ating mga ulama. At pagdating sa mga tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo, ang kauna-unahan sa mga ito ay ang pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagkakasugo sa kanya bilang sugo at propeta. Dahil siya ng kahuli-hulihang propeta, ibig sabihin, siya na ang kahuli-hulihan na wala nang darating pagkatapos niya, at anumang aral na iiwan niya ay aral na marapat na panghawakan ng mga tao upang sila ihanda patungo doon sa pagdating nga ng pagkagunaw ng mundo, pagkakataguyod ng araw ng paghuhukom, at doon nga sa pagkakasimula na ng kabilang buhay. At dito nga sa Hadith Jibril, nakikilala ang hadith na ito bilang Hadith Jibril dahil ito ay hadith na ang pangunahing involved dito ay si Anghel Jibril alayhis salam. So hindi na sumagot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya inilarawan kung ano ang saa, ang oras, kung kailan ito darating, bagkus ay tinanong na lang siya ni Jibril alayhis salam sa pamagitan ng pagtatanong, akhbirni an amaratiha. Sabihin mo sa akin ng tungkol sa mga tanda nito ng pagkagunaw ng mundo. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antalidal ummatu rabbataha. Ang isilang ng ina ang kanyang master o ang kanyang amo. Na ang tinutukoy dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kawalan ng paggalang ng anak sa kanyang ina o sa kanyang mga magulang sa pangkalahatan. Nalaganap na nga sa panahon natin ngayon. Na makikita natin na sa panahon natin ngayon, maraming mga kabataan ng lapastangan sa kanilang mga magulang na inaalila na nila. Ginagawa na lang nilang utusan o katulong ang kanilang mga magulang. Sinasabi ng mga scholar, ito ang kahulugan nito, na ang ina ay magsisilang ng kanyang amo o ng kanyang pinuno o kaya isang tao na kanyang pinaglilingkuran. At sa isa pang palatandaan na ibinigay dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antaral hufatul oratul ala ra'asyat yatatawaluna fil bunyan. Na isa sa mga ibinigay niya na mga tanda ay ang makikita mo ang mga Arabo na dati sila ay mga nag-aalaga lamang ng mga tupa at sila ay hubad at walang tsinelas. Pero sila ngayon ay nagpapataasan ng mga gusali na nangyayari na rin ngayon, lalong-lalo na doon sa gitnang silangan na kung saan may kita natin ang pinakamatataas na gusali na meron sa mundo sa panahon natin ngayon ay doon matatagpuan sa lupalop o lugar ng mga Arabo. At marami pang mga hadith ang tulad nito na tumalakay sa mga maliliit na tanda ng araw ng paghuhukom. Sa maliliit na tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. At una na nating nabanggit nga ang pagkakasugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at gayon din yung dalawang bagay na tinukoy doon sa tinatawag na Hadith Jibril. At isa pa sa tinukoy ng mga scholar ay syempre ay ang kamatayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isa sa mga tanda ng nalalapit na pagdating ng pagkagunaw ng mundo. At gayon din, sinabi ng mga scholar, Fathu Baitul Maqdis, ang pagsakop ng mga Muslim sa Jerusalem na ito ay magiging teritoryo ng mga Muslim at may tataguyod dito ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gayon din ang taon Amwas o ang epidemya doon sa Amwas at nangyari ito sa panahon ng mga sahaba, nagsimula sa panahon ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu at marami sa mga sahaba ang namatay dito. Katulad ni na Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah na ginawang chief of staff ni Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, gayon din si Suhail bin Amr at iba't iba pang mga sahaba na namatay sa panahon na iyon. At tinukoy din ang istifadatul mal wal istigna anis sadaqah
At ito yung paglaganap ng salapi ng yaman na ang mga tao lahat-lahat ay nagiging mayaman na hindi na mangangailangan ng sino man na tumanggap ng kawanggawa. Sumunod na tinukoy ng mga scholar ay yaong Dhuhur al-fitan wa min al-fitan alladhi hadathat fi awaili ahdil Islam Maqtal Uthman radhiyallahu anhu. Ang paglitaw ng mga kaguluhan sa umma ng mga Muslim at kabilang sa mga naunang malalaking kaguluhan ay ang pagpatay kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ang pangatlong ginabayang khalifa, wa mawqa'atu al-Jamal was Siffin. At gayon din ang labanan doon sa tinatawag na Ghazwatul Jamal at gayon din Siffin. Ng dalawang labanan na ito ay pawang labanan sa pagitan ng mga Muslim, sa pagitan ng mga Muslim na nasa pamumuno ni Ali radhiyallahu anhu at sa pagitan ng mga Muslim na nasa pamumuno ni Muawiyah radhiyallahu anhu. Wadhuhurul Khawarij, at ang paglitaw ng mga Khawarij, at ito yung mga Muslim na sila ay merong ibang doktrina pagdating sa kung paano at kailan nagiging hindi mananampalataya o may tuturing na hindi mananampalataya ang isang Muslim, na sila ay nagtuturing sa kasalanan bilang isang dahilan upang ang isang Muslim o ang isang mananampalataya ay may turing na siya ay hindi na Muslim. At gayon din yung fitnatul qawlu bi khalqil Quran, ito yung fitna na kumalat sa mga Muslim sa kanilang paniniwala na ang Quran ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero tayo sa Ahlus Sunnah wal Jamaa, malinaw at matatag ang ating paninindigan na ang Quran ay hindi nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay bahagi ng kanyang kalam o pananalita, at ang kalam ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isa sa kanyang mga katangian. Ito ay isa sa kanyang mga sifa. Ibig sabihin, hindi nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ang Quran. Sumunod na maliit na tanda ay ang tinatawag na Duhuru Muddain Nubuwa, ang paglitaw ng mga nagpapakilala bilang mga propeta. At napakarami nito sa panahon natin ngayon. Pero nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lumitaw itong mga tao na ito. Halimbawa si Musaylama al-Kadhab, na siya ay nagpakilala na siya ay tumatanggap din ng wahi mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din si Al-Aswad al-Ansi, na ang parehong ito ay nabuhay noong pangpanahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At gayon din tinukoy ng mga scholar Duhuru Nar al-Hijaz, wa qad dhaharat hadhihi an-nar fi muntasif al-qarn as-sabi al-Hijri fi ami 654, na nangyari daw ang malaking apoy o sunog doon sa Hijaz, at nangyari ito doon daw taong 654 sa kalagitnaan ng 7th century. At ang mga ulama na nabuhay sa panahon na yaon, sila ay naglarawan sa apoy na ito, na ito raw ay napakalaking sunog sa silangan ng Madina, doon sa may lugar na tinatawag na Hara, at ang mga mamamayan ng Madina ay nagbalita rin naman nito sa iba pang mga lugar. Gayun din sinabi ng mga scholar na isa sa mga tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo ay ang tinawag na Diya'ul Amana o ang pagkawala ng amana. Ibig sabihin, ang mga tao ay hindi na napagkakatiwalaan. O maaari rin naman mga hulugan ng isang bagay ay may pagkakatiwala sa isang tao na hindi karapat-dapat sa bagay nito. Halimbawa, ang isang tao ay gagawing pinuno samantalang hindi naman siya karapat-dapat na maging pinuno, at iba pang mga katulad nito. Sumunod, Qabdul Ilm wa Duhur al-Jahal. Ang Qabdul Ilm o ang pagkawala ng kaalaman, nangyayari ito sa pamagitan ng pagkamatay ng mga ulama at hindi na sila nadaragdagan, kaunti na lamang ang nag-aaral, na dahil din dito ay lumalaganap at nangingibabaw ang kamangmangan. At sa isang banda, waliyadu billah, sa panahon natin ngayon ng social media, maaaring naging mabilis ang pagkalat ng kaalaman sa pamagitan ng social media, subalit mabilis din ang pagkalat ng kamangmangan sa pamagitan ng social media.
Isa pa tinukoy nila, intisyaru zina, ang paglaganap ng zina o pangangalunya, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon sa pagdami ng mga pelikula, mga telenovela. Na ang tema ng mga ito ay pawang mga pagkakaroon ng kabit o mga relasyon sa pagitan ng mag-boyfriend, mag-girlfriend at sila ay nagiging huwaran kahit ng mga Muslim, waliyadu billah. Again din, intisyaru riba, ang pagkalat ng riba o pautang na may pagpapatubo na ito ay nangyayari sa iba't ibang mga anyo katulad ng pagpapautang ng 5-6, interest sa bangko at iba't iba pang mga anyo nito na inshallah ay magkakaroon pa tayo ng mas malalim na pagtalakay dito. Duhurul Ma'azif, ito ay ang paglaganap ng musika lalong-lalo na sa mga Muslim na ginagawa nilang halal ang ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa epekto nito sa pag-iisip ng tao. Gayun din kathratu syurbul khamar, ang pagdami ng pag-inom ng alak lalong-lalo na sa mga Muslim. Kathratul qatl, ang paglaganap o pagdami ng mga pagpapatayan. Kathratul zalazil, ang pagdami ng mga lindol. Duhur al-khusuf wal-maskh wal-khadaf, ito yung paglitaw ng mga landslide, iba pang mga sakuna katulad ng pag-ulan ng bato at iba pang mga katulad nito. Sumunod na tanda ay ang tinatawag na duhurul kasiyatul ariyat. Ito ay ang paglitaw ng mga babae na sila ay nadadamitan subalit halos wala na silang damit o walang saysay ang kanilang damit na isinuot dahil ang kanilang damit ay napakanipis ang tela nito o kaya ay napakasikip ng tela nito na bakat na ang hubog, hugis o kaya ay kulay ng balat ng kanilang mga katawan. At sidku ru'yal mu'min, ito yung pagkakatotoo ng panaginip ng mga mananampalataya na maaring meron silang napanaginipan tungkol sa isang bagay at ito ay magkakatotoo. At nangyayari ito ng malawakan o maramihan. Sumunod ay ang tinatawag na kathratu syahadatis sur wa katman syahadatul haq. Ang paglitaw daw o pagdami ng pagsaksi na huwad. Ibig sabihin sasaksi ang tao ng huwad na pagsaksi at gayon din sa pagtatakip o pagbigil naman sa tamang pagsaksi. Ibig sabihin yung mga tao na sasaksi para sa katotohanan ay hindi nakakasaksi dahil pinigilan sila o ayaw nilang sumaksi. Samantalang yung mga gustong magsinungaling para manalo sa kaso, sila ay lilitaw at sila ay mapagbibigyan ng pagkakataon na sumaksi. Kathratun nisa, na bago dumating ang pagkagunaw ng mundo, magiging mas marami ang kababaihan kaysa sa kalalakihan. Ruju'u ardil Arab, murujan wa anharan. At ito ay pagbabalik ng tangway ng Arabia sa pagkakaroon nito ng mga luntiang bahagi at pagkakaroon ng mga ilog na sa isang banda ay nakikita na rin natin ang mga ito sa pamagitan ng mga development ng irigasyon sa mga disyerto, lalong-lalo na doon sa mga industrialized na lugar sa Saudi Arabia, katulad ng Riyadh at iba't iba pang mga lugar. Inkishaf al-Firat an Jabalim min Dhahab. At ang tinutukoy dito na Firat, ito yung ilog sa Iraq at matatagpuan daw dito ang isang bundok ng ginto na sinasabi ng ilang mga nag-i-interpret dito, at ito ay sinasabi ko lang na nabasa ko at hindi ko sinasabi na ito ang tunay na interpretasyon nito. Sinasabi nila na maaaring ang tinutukoy dito ay ang langis na natuklasan sa Iraq na dahil dito ay sinakop ito ng Amerika at gayon din ay nagkaroon ng interes ang mga bansang mananakop sa pagsakop sa bansang ito. Kalamus siba wal jamadat al-ins, ang mga mababangis daw na hayop ay makikipag-usap sa mga tao at gayon din ang mga bagay na walang buhay, sila raw ay may makikipag-usap sa mga tao. Wallahu a'lam kung paano mangyari ang bagay na ito, maaring sa pamagitan ng teknolohiya, pero ito ay kabilang sa mga tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. Sumunod, kathratur rum wa qitaluhum lil muslimin, ang pagdami raw ng mga Romano at ang paglaban nila laban sa mga Muslim, na ito ay maaring tumutukoy nga sa mga Romano na maaring mga hulugan na ito ay mga Caucasian
o mga Europeo na dumarami sila at sila ay makikipagdigmaan laban sa mga Muslim. Katulad ng nangyayari sa panahon natin ngayon, waliyadu billah. At panghuli natin matutukoy, Fathul Constantinople, ang pagkakasakop ng mga Muslim sa Constantinople na siyang naging sentro ng Byzantine Empire na siyang bakas o natirang bahagi ng Roman Empire nung ito ay bumagsak. Ang silangang bahagi ng Roman Empire ay tinawag na Byzantine Empire at ang kanilang capital ay tinawag na Constantinople at nangyari ang pagbagsak nito sa kamay ng mga Muslim noong taong 1453. At ito ang mga maliliit na tanda ng pagdating ng pagkagunaw ng mundo. Papasalamat tayo ng una kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na natupad natin ang isa na namang episode ng ating programa at nagpapasalamat tayo pagkatapos nito sa ating Bureau Director kay Sir Cosani Derogongan. Nagpapasalamat din tayo sa ating NCMF Secretary kay Sir Saidamin Pangarungan at sa ating Executive Director kay Sir Taher Lidasan. Nagpapasalamat din tayo sa lahat ng mga bumubuo at kawani ng National Commission on Muslim Filipinos. Sila po ay naririto upang paglingkuran ng mga Pilipinong Muslim. Nagpapasalamat kami sa inyong lahat. Isang magandang gabi. At sa mga kapatid nating Muslim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.